Bakit karamihan sa mga tao ay namamatay bago umabot ng 85? Kung ikaw ay lampas 60 na, itigil mo muna ang lahat ng ginagawa mo at makinig ng mabuti. Kung ginagawa mo ang alinman sa 5 nakamamatay na gawi na ibubunyag ko ngayon, tahimik mong binabawasan ang 15 hanggang 20 taon ng sarili mong buhay nang hindi mo namamalayan. Ang nakakagulat na katotohanan ay ito: 73% ng mga taong namamatay bago mag-85 ay may iisang mga gawi. At ang pinakamasakit na bahagi, karamihan sa mga doktor ay hindi ka babalaan. Titingnan nila ang iyong mga sintomas, magkikibit balikat at sasabihing normal lang iyan sa pagtanda. Pero narito ako para sabihin sa iyo na hindi iyon totoo. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamalulusog at pinakamatatalas, ang isip ng mga 70 anyos na kilala ko ay walang superhero na genes? Ang sikreto nila ay simple lang. Iniwasan nila ang mga partikular na biological na bitag na ito. Kumusta? Ako si Dr. Mayumi Santos. Ngayon, hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga walang laman na teorya. Ipapakita ko sa iyo ang eksaktong manipis na linya sa pagitan ng pamumuhay ng buo at masigla sa edad na 70 at ang pagtatapos na nanghihina sa kama ng ospital sa edad na 70. Sa video na ito, matutuklasan mo ang 5 nakamamatay na gawi na kumpirmado ng medikal na pananaliksik na kumakain ng mga dekada sa iyong buhay. Mga bagay na napakakaraniwan kaya akala mo ay wala lang epekto. 3 simpleng pagsusuri na maaari mong gawin sa bahay ngayon din upang malaman kung ikaw ay nasa danger zone. 2 aprobado ng medisina na solusyon na may makikitang resulta ng pagbangon sa loob lamang ng 30 araw. At isang maliit ngunit nakakagulat na pagbabago na maaaring magdagdag ng 12 taon ng kalidad sa iyong biological clock. Pero ang higit na nakaka-excite para sa akin ay ito: manatili ka hanggang sa pinakahuling segundo dahil sa dulo ibubunyag ko ang tunay na sikreto ng mahabang buhay. Ang iisang katangian na taglay ng 75% ng mga taong nabubuhay ng lampas 100 taon. Hindi ito dieta, hindi ito ehersisyo, at siguradong hindi ito ang iniisip mo ngayon. Ang sikretong ito lamang ay kayang baguhin ng lubusan ang pananaw mo sa pagtanda at bigyan ka ng panibagong pag-asa na hindi ka lang basta mabubuhay, kundi tunay na uunlad sa mga darating na dekada. Bago tayo dumiretso sa masinsinang katotohanan, kung seryoso ka, talagang hindi lang mabuhay, kundi mamuhay ng may kalusugan, pagkatapos ng 60, pindutin mo ang subscribe button at i-on ang notification bell ngayon din. Ginawa ang channel na ito upang ibigay sa iyo ang walang halong katotohanan, walang nakatagong agenda, walang pagbebenta ng maling pag-asa, kundi matibay na siyensyang medikal na isinalin sa praktikal na hakbang na maaari mong gawin simula ngayon. At kung makatulong sa iyo ang video na ito, paki-share dahil ang impormasyong ibabahagi ko ay literal na makapagliligtas ng buhay. Maaring ito ang buhay ng isang ama, isang ina, isang lolo, isang lola. Maaari ring ito ang sarili mong buhay. Bawat segundong inilalaan mo rito ay maaaring maging dagdag na mga taon ng masiglang pamumuhay. Kaya magbigay ng buong atensyon dahil bawat salita ay mahalaga. Bawat gawin na ibubunyag ko ay may matibay na siyentipikong batayan, at bawat solusyong iaalok ko ay nasubukan na sa totoong mga pasyente na may dokumentadong resulta. Pero hayaan mo muna akong magtanong ng direkta bago tayo magsimula. Gusto mo ba na basta na lang umiral sa susunod na mga taon, hinihila ang sarili mula sa isang appointment ng doktor, patungo sa isa pa, lumulunok ng sunod-sunod na gamot, at unti-unting nawawala ang iyong kalayaan? O gusto mong mamuhay ng matatag ang paglalakad, malinaw ang isip, puno ng enerhiya, maging lolo o lola na gustong makasama ng lahat, hindi isang pabigat na nagdudulot ng pag-aalala? Ang pagkakaiba ng 2 kapalaran ito ay nakasalalay sa 5 gawi na ibubunyag ko ngayon. At higit sa lahat, lahat ng mga gawi na ito ay maaaring itama.
Hindi mahalaga kung ilang taon na ang nawala sa'yo dahil sa mga pagkakamaling ito. Ang iyong katawan ay isang pambihirang makina ng pagbabagong buhay. Naghihintay lamang ito na bigyan mo ng tamang mga kasangkapan. Kaya huminga ka ng malalim, buksan ang iyong isipan at simulan natin ang unang nakamamatay na gawi na tahimik na kumakain ng mahahalagang taon sa iyong buhay. Simulan na natin. Nang pumanaw ang minamahal na asawa ni Carmen, nakasama niya sa loob ng 40 taon ng kanyang buhay, hindi niya alam na pumapasok na pala siya sa pinakamapanganib na yugto ng kanyang pag-iral. Hindi lang dahil sa sakit ng pagkawala, kahit iyon ay napakasakit, kundi dahil sa kaaway na unti-unting sumulpot pagkatapos. Dahan-dahan at halos hindi napapansin, parang isang pampakalma, nagsimulang umatras si Carmen mula sa mundo. Sa una, tila wala lang iyon. Tumanggi siya sa mga imbitasyon sa hapunan dahil pakiramdam niya walang saysay ang magluto para sa isa. Huminto siya sa pagdalo sa book club. Tumigil siya sa pagtawag sa mga kaibigan dahil ayaw niyang makaabala sa kanila sa kanyang kalungkutan. Sa loob lamang ng 6 na buwan, lumiit ang mundo ni Carmen sa 4 na pader ng bahay, supermarket at klinika ng doktor. Sinasabi ni Carmen sa sarili niya, ayos lang ako, abala naman ako sa puzzles at sa hardin. Pero nagkamali si Carmen ng malaki. Napagkamalan niyang ang pagiging abala ay katumbas ng pagiging konektado. Ang pagkakaiba ng dalawang ito ang mismong linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Makinig ka ng mabuti sa nakakagulat na numerong ito mula kay Dr. Julian Holt Lundstad, isang nangungunang mananaliksik sa larangan ng kalungkutan at kalusugan. Ang matagal na pag-iisa ay may biolohikal na epekto na katumbas ng paninigarilyo ng 15 sigarilyo sa isang araw. 15 sigarilyo, pag-isipan mo iyon. Sa mga nakatatanda, ang social isolation ay nagpapataas ng panganib ng maagang pagkamatay ng 50% at ng panganib ng demensya ng 64%. Bakit? Dahil itinuturing ng iyong katawan ang pag-iisa bilang banta sa kaligtasan. Ina-activate nito ang malawak at talamak na pamamaga sa katawan na sumisira sa immune system at unti-unting kumakain sa utak mula sa loob palabas. Kapag ikaw ay nakahiwalay, pumapasok ang katawan mo sa isang sinaunang survival mode. Iniisip nito, nag-iisa ako, walang tutulong sa akin kung may mangyaring masama. Kailangan kong maging laging alerto. Ang tuloy-tuloy na stress response na ito ay naglalabas ng cortisol ng walang tigil at ang chronic cortisol ay parang asido na ibinubuhos sa iyong mga selula. Pinapatay nito ang mga neuron sa hippocampus, ang bahagi ng utak na responsable sa memorya. Pinipigil nito ang mga immune cell na lumalaban sa cancer. Pinapataas nito ang presyon ng dugo sa mapanganib na antas. Pinapabilis nito ang pagbuo ng plaque sa mga arterya. At ang pinakamasama, lumilikha ito ng isang masamang siklo. Habang mas nagiging isolated ka, mas nade-depress ka. Habang mas nade-depress, mas nawawalan ka ng enerhiya para lumabas. Habang mas hindi ka lumalabas, mas lalo kang nag-iisa. Isa itong pababang spiral patungo sa kamatayan. At si Carmen ay unti-unting bumababa sa spiral na iyon ng napakabilis. Pero hindi siya nag-iisa sa tahimik na laban na ito. Milyon-milyong tao na lampas 60 ang nakakaranas ng parehong trahedya ngayon, pagkawala ng asawa, mga kaibigang lumilipat o pumanaw na, mga anak na abala, nabawasang kakayahang kumilos, at dahan-dahan, halos hindi namamalayan, lumiit ang social circle hanggang sa ito'y sumakal. Narito ang simpleng pagsusuri na maaari mong gawin ngayon din. Gusto kong bilangin mo, sa isang karaniwang linggo, ilang tunay at makabuluhang pag-uusap ang mayroon ka. Huwag mong isama ang mga formalidad lamang tulad ng magandang umaga o salamat. Hi, kumusta ka? Sa kahera ng grocery. Hindi iyon ang tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin ay totoong mga pag-uusap. Yung may naibabahagi kang personal, may taong nagtatanong kung kumusta ka talaga at naghihintay ng sagot,
Yung talagang napapatawa ka, hindi lang yung ngiting pakitang tao. Kung ang bilang mo ay mas mababa sa 5, nasa danger zone ka. Kung mas mababa sa 2, nasa emergency state ka. At kung hindi mo na maalala kung kailan ang huli mong makabuluhang pag-uusap, kaibigan, nasa pinakailalim ka ng bangin, eksaktong kinalalagyan ni Carmen noon. Pero narito ang mabuting balita na nagligtas sa buhay ni Carmen. Naunawaan niya ito bago pa mahuli ang lahat. Nakita niya ang napakahalagang pagkakaiba. Ang pagiging mag-isa ay isang pagpili para magpahinga, mag-recharge ng enerhiya, at magkaroon ng oras para sa malusog na pagninilay. Pero ang pag-iisa ng tuluyan at paglayo sa lahat ay lason. Ang pag-iisa ay parang pagsasara ng pinto sa buhay at paghihintay na kumatok ang kamatayan. Hindi hinayaan ni Carmen na mangyari iyon. Nagpasya siyang labanan ang agos gamit ang estratehiyang tinawag kong New Person Challenge. Simple pero makapangyarihan ang layunin. Lumikha ng eksaktong isang bagong koneksyon bawat buwan. Hindi ito tungkol sa dami. Ito ay tungkol sa sinadyang pakikipag-ugnayan. Hindi lumabas si Carmen para maghanap ng romansa, kahit bukas siya kung sakaling dumating iyon. Nag-volunteer siya sa pagtuturo ng pagbasa at pagsulat sa mga matatanda sa lokal na aklatan. Sumali siya sa isang morning walking group sa parke, pero ang tunay na breakthrough ay nang matuklasan ni Carmen ang kapangyarihan ng koneksyon sa pagitan ng iba't ibang henerasyon. Nagsimula siyang ibahagi ang kanyang kaalaman sa paghahalaman sa mga kabataang gustong matutong magtanim ng pagkain. At may nangyaring tila mahika. Napagtanto niya na ang pagpasa ng karunungan sa susunod na henerasyon ay nagbigay sa kanya ng napakalalim na layunin sa buhay. Hindi lang ito basta pakikisama sa tao. Ito ay ang pakiramdam na may silbi ka, na mahalaga ka, na may dahilan kang gumising tuwing umaga. Ginawa rin ni Carmen na kakampi ang teknolohiya, hindi kaaway. Natutunan niyang gumamit ng video calls para makausap ang mga apo na nakatira sa malayo. Sumali siya sa mga online group ng mga byuda na nagtutulungan at nagdadamayan. Natuklasan niyang hindi pala siya nag-iisa sa kanyang sakit. At ang makita ang iba na dumaraan sa parehong pagsubok ay nagbigay sa kanya ng ginhawa at lakas na hindi niya alam na kailangan niya. Pagkalipas ng 2 taon, puno ng masasayang gawain ang schedule ni Carmen. Hindi tumitigil sa pag-ring ang kanyang telepono. Humanga ang kanyang doktor. Stable ang blood pressure. Matalas ang isip na parang labaha. At ang mga blood test ay nagpapakitang malaki ang ibinaba ng inflammatory markers. Hindi lang basta nabubuhay si Carmen. Siya ay nagniningning. At ito ang siyentipikong katotohanang kailangan mong maunawaan. Ang tao ay likas na nakaprogram para makipag-ugnayan. Hindi ito luho, hindi ito usapin ng personalidad. Isa itong pangangailangan para mabuhay, kasing halaga ng pagkain at tubig. Kapag pinananatili natin ang matibay na social bonds pagkatapos ng 6, mas humahaba ang buhay at mas malinaw ang pag-iisip. Mas maayos ang takbo ng ating immune system. Mas nananatiling bata ang ating utak kahit ang ating genetic expression ay nagbabago sa mas paborabling paraan. Kapag pinili nating magkulong at lumayo sa lahat, unti-unti tayong namamatay sa katahimikan. Bawat araw na walang tunay na koneksyon ay araw na ninanakaw mula sa iyong hinaharap. Kaya narito ang tanong ko sa iyo. Ano ang gagawin mo ngayon para makipag-ugnayan? May estratehiya ka ba para hindi tuluyang maputol ang koneksyon mo sa iba? Tatawagan mo ba ang kaibigang matagal mo nang hindi nakakausap? Sasali ka ba sa grupong matagal mo nang gustong subukan? Tatanggapin mo ba ang imbitasyon karaniwan mong tinatanggihan? Ibahagi mo sa comments sa ibaba ang salitang connection. Ang simpleng hakbang mo ay maaaring makaligtas sa kaluluwa ng isang taong nagbabasa ngayon at nakakaramdam ng matinding pag-iisa. Ang social connection ay nagpapagaling ng kaluluwa, pero may isang bagay na kayang burahin ang lahat ng pagsisikap na ito. Isa itong kaaway na 70% ng mga nakatatanda ay napagkakamalang mabuting kaibigan. Dumako tayo sa pangalawang nakamamatay na gawi.
Hayaan mong ikwento ko ang tungkol kay Maria, isang 70 taong gulang na babae na puno ng sigla. Tuwing umaga, umuulan man o umaaraw, tapat na isinusuot ni Maria ang kanyang rubber shoes at naglalakad ng eksaktong 30 minuto sa paligid ng kanilang lugar. Kumakain siya ng maraming gulay, umiinom ng iba't ibang mamahaling bitamina at ipinagmamalaki ang kanyang disiplinadong pamumuhay. Pero may malupit na katotohanan na hindi alam ni Maria. Pagkatapos niyang hubarin ang kanyang sapatos panglakad, hindi niya namamalaya na nahuhulog siya sa isa sa mga pinakanakamamatay na bitag na naitala ng makabagong medisina. Kita mo, ang natitirang bahagi ng araw ni Maria ay parang estatwang hindi gumagalaw. 3 oras sa umaga na nakaupo sa mesa, nagbabasa ng dyaryo at nagsasagot ng crossword puzzles. 4 na oras sa hapon na nakadikit sa kanyang mga paboritong palabas sa telebisyon habang nakaupo sa sofa. 2 oras na gumagawa ng handicrafts sa mesa sa kusina. At 1 pang oras na nakikipag-usap sa telepono sa mga kaibigan, laging nakaupo. Ang huling resulta, sa pagtatapos ng araw, si Maria ay nakaupo ng mahigit 10 oras. At ito ang matinding katotohanan na ikinagulat ng kanyang doktor. Ang 30 minutong paglalakad sa umaga ay halos walang silbi laban sa pinsalang dulot ng 10 oras na pag-upo. Isang nakakagulat na pag-aaral na inilathala sa American Journal of Epidemiology ang nagkumpirma na ang pag-upo ng 8 oras o higit pa bawat araw ay nagpapataas ng panganib ng kamatayan ng hanggang 60% kung ikaw ay lampas 60. Oo, tama ang narinig mo. Para sa mga nakatatanda, ang komportabling upuan ay maituturing na ngayon na kasing antas ng sigarilyo sa listahan ng mga tahimik na pumapatay. Bakit mas mapanganib ito para sa isang 60 anyos kaysa sa isang 30 anyos? Dahil pagkatapos ng 60, hindi na basta nagpapatawad ang katawan sa kawalan ng galaw. Ang natural na metabolismo ay bumabagal ng 2 hanggang 3% bawat taon. Ang sirkulasyon ay humihina ang daloy. Ang mga kalamnan ay nagsisimulang lumiit at manghina sa nakakabahalang bilis kapag hindi regular na ginagamit. Ang maaaring magdulot lamang ng pananakit ng likod sa isang 40 anyos ay maaaring maging matinding dagok para sa isang 70 anyos. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na exercise paradox. Hindi mo kayang tumbasan ng 30 minutong aktibidad sa pamamagitan ng 23.5 oras ng pagiging sedentaryo. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Kung maninigarilyo ka ng isang pakete ng sigarilyo at pagkatapos ay tatakbo ng 20 minuto para linisin ang baga mo, gagana ba iyon? Siyempre hindi. Tapos na ang pinsala. Ganon din ang nangyayari kapag buong araw kang nakaupo at pagkatapos ay maglalakad ka ng mabilis. Ang pinsalang dulot ng matagal na kawalan ng galaw ay hindi nabubura ng isang maikling sandali ng paggalaw. Ang katawan mo ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na paggalaw na nakakalat sa buong maghapon, hindi yung nakasiksik lang sa iisang 30 minutong bahagi. Ngayon gusto kong gawin ang isang simpleng medical test kasama ka rito mismo. Ngayon din, napakahalaga nito para masukat ang iyong functional longevity. Umupo ka sa isang matibay na upuan. I-cross ang iyong mga braso sa harap ng dibdib. Bibilang ako hanggang 3. 1, 2, 3. Ngayon tumayo ka at umupo muli ng 5 sunod-sunod na beses nang hindi ginagamit ang iyong mga kamay. Hindi sumasandal, hindi nagtutulak ng sarili pataas. Kaya mo ba? Kung nahihirapan ka, kung natatagilid ka, kung hindi mo matapos, pasensya na sa pagiging direkta, pero nagsimula na ang upuan na nakawin ang iyong kalayaan. Nang bumagsak si Maria sa test na ito, halos madurog siya sa loob. Pero hindi pa niya alam na mas nakakatakot pa ang nangyayari sa loob ng kanyang mga ugat. Kapag matagal kang nakaupo, naiipon ang dugo sa iyong mga binti na parang tubig sa isang stagnant na latian.
Pinapataas nito ang panganib ng pamumuo ng blood clots ng hanggang 300%. Pinaparalisa nito ang insulin receptors na mabilis kang itinutulak papunta sa diabetes. At ang pinakamasama, binabawasan nito ang daloy ng dugo papunta sa utak ng hanggang 20%. Literal mong ginugutom ang utak mo sa oxygen at pinapabilis ang pag-usbong ng demensya. Ang mga balbula sa mga ugat ng iyong binti na karaniwang nagtutulak ng dugo pabalik sa puso laban sa gravity ay nagiging tamad. Nagsisimulang tumagas ang likido mula sa mga daluyan papunta sa mga tissue. Namamaga ang mga binti mo, kumakapal ang mga bukong-bukong mo, at iniisip mo, pamamaga lang ito. Hindi. Ito ay venous insufficiency. Ito ang simula ng katapusan. Pero may napakagandang wakas ang kwento ni Maria at kaya ko ito ibinabahagi sa iyo. Nang harapin niya ang katotohanan, ipinatupad niya ang estratehiyang tinatawag kong 50 sa 10 rule. Napakasimple. Sa bawat 50 minutong pagupo, kailangan niyang tumayo at gumalaw sa loob ng 10 minuto. Walang tawaran, walang dahilan. Bumili si Maria ng patungan para makapagsagot siya ng crossword habang nakatayo sa kitchen counter. Kapag nanonood siya ng television, sa bawat commercial break, tumatayo siya para maglakad-lakad sa lugar o magtaas ng tuhod. Nagset siya ng alarm sa kanyang relo kada oras, parang utos ng militar. Kapag tumunog iyon, kailangan niyang tumayo agad. Minsan nag-squat siya habang nakahawak sa upuan. Minsan nagmamarcha siya sa lugar. Minsan simpleng pagtayo at pag-stretch lang. Hindi gaanong mahalaga kung anong eksaktong galaw ang gawin. Ang mahalaga ay napuputol ang mahabang oras ng pag-upo. Ang resulta? Pagkalipas lamang ng 3 buwan, bumalik si Maria sa klinika at nagawa niya ang stand and sit test ng 10 sunod-sunod na beses ng magaan, parang tinatangay lang ng hangin. Sumabog ang kanyang energy level. Naging stable ang blood sugar niya. Bumaba ang kanyang blood pressure ng 15 points nang hindi dinadagdagan ng gamot. At higit sa lahat, naramdaman ni Maria na nabawi niya ang kontrol sa kanyang katawan. Naramdaman niyang malakas siya, independent, at malaya muli. Maaari mong simulan ang rebolusyong ito ngayon din. Kunin mo ang iyong telepono at mag-set ng timer sa loob ng 50 minuto. Kapag tumunog, tumayo ka. Uminom ng tubig, sumandal sa pader at gumawa ng standing push-ups. Sagutin ang telepono habang naglalakad. Mag-squats habang nakahawak sa upuan. Ang maliliit na galaw na ito, kapag naipon, ay nagdudulot ng mga resultang nagliligtas ng buhay. Hindi kailangang perpekto. Hindi kailangang sa gym gawin. Kailangan lang ay paggalaw. Ngayon gusto ko ng ganap na katapatan mula sa iyo. Ilang oras ka ba talagang nakaupo bawat araw? Isulat mo ang totoong numero sa comments sa ibaba. Huwag kang mahiya. Ang kamalayan ang unang hakbang sa paggaling at maaaring magulat ka sa sarili mong sagot kapag talagang binilang mo. Marahil iniisip mo 4 o 5 oras lang, pero kapag tapat mong binilang, nakaupo sa almusal habang nagmamaneho, nanonood ng TV, nasa computer, nagbabasa, gumagawa ng crafts, bigla mong marirealize na 8, 9, 10 o higit pang oras na pala. At ang numerong iyon ay maaaring gumising sa'yo para kumilos. Pero kumapit ka sa iyong upuan dahil ang sobrang pag-upo ay wala pa sa kalingkingan ng susunod na gawi na ginagawa ng 80% ng mga taong lampas 60. Mas mapanganib pa ito kaysa sa lahat ng iba dahil ito ay kumikilos bilang amplifier. Pinapalala ang bawat problemang pangkalusugan na sinusubukan mong ayusin. Dumako tayo sa pangatlong nakamamatay na gawi. Sa edad na 67, hindi itinuturing ni Isabel ang sarili niya na isang taong balisa. Ipinagmamalaki pa nga niyang siya ang strategist ng pamilya, may backup plan siya para sa bawat backup plan. Gumugugol siya ng oras araw-araw sa pagsasaliksik ng iba't ibang posibleng sakuna, kalusugan, pananalapi, aksidente. Naniniwala si Isabel na ang patuloy na estado ng pagiging alerto ang siyang kalasag na nagpoprotekta sa mga mahal niya sa buhay. Hanggang isang araw, isang routine check-up ang tuluyang bumaligtad sa kanyang pananaw.
Tiningnan ng doktor ang mga resulta ng seryoso at direkta. Isabel, ang cortisol level mo ay nasa toxic na antas. Ang blood pressure mo ay nasa red zone. Ipinapakita ng immune markers na ang katawan mo ay nasa survival mode. Kung hindi natin agad papatayin ang trigger na ito, papunta ka sa stroke or heart attack sa loob ng susunod na mga taon. Naparalisa si Isabel. Retirado siya, may stable na pananalapi, napapalibutan ng mga anak at apo. Paano siya naging stressed? Ngunit sa araw na iyon, natutunan ni Isabel ang pinakamahalagang aral tungkol sa stress paradox sa mga nakatatanda. Ang pinakamapanganib na uri ng stress ay hindi yung maingay na panik. Ito ay ang tahimik at tuloy-tuloy na ugong ng pag-aalala na naiipon sa loob ng maraming dekada. Paglampas ng 60, mas marami kang karunungan pero mas marupok na ang iyong biology. Ang off switch ng stress response system ay parang kinakalawang na. Hindi na ito gumagana tulad ng dati. Nakaipit si Isabel sa 4 na pinakakaraniwang toxic na dahilan ng stress sa mga nakatatanda. Una, ang pagkabalisa tungkol sa hinaharap, ang takot na maging pabigat sa mga anak, na mawalan ng kalayaan, na magkasakit at walang mag-aalaga sa kanya. Pangalawa, ang mga pagsisisi sa nakaraan, ang paulit-ulit na pagdurusa dahil sa maling desisyon o mga pagkakataong pinalampas. Maraming dekada na ang nakalipas, pero hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw pa rin sa isip na parang walang katapusang pagpapahirap. Pangatlo, ang bigat ng pagiging tagapag-alaga. Naiipit si Isabel sa pagitan ng pag-aalaga sa kanyang 74 na taong gulang na ina at pag-aalala sa kanyang mga anak na nasa hustong gulang, na ngunit nahaharap pa rin sa mga problemang pinansyal. Para siyang nadudurog sa gitna, halos wala ng espasyo para makahinga. Pang-apat, ang dalamhati sa mga pagkawala. Hindi lamang ito tungkol sa pagkamatay ng mga mahal sa buhay, kundi pati na rin sa pagkawala ng kalusugan, kalayaan at layunin. Sa tuwing kailangan niyang humingi ng tulong sa mga bagay na dati niyang nagagawa mag-isa, pakiramdam niya ay may maliit na bahagi ng kanyang sarili ang namamatay. Ang tumatandang katawan ni Isabel ay matagal nang nakababad sa cortisol, ang stress hormone, at ang chronic cortisol ay kumikilos na parang asido, unti-unting sinisira ang mga selula ng utak, pinapahina ang immune system, at nagpapasimula ng malawakang pamamaga sa buong katawan. Sinira nito ang kanyang tulog. Itinulak siya sa binge eating, at dahan-dahan siyang itinulak palayo sa mga tao dahil siya ay pagod, madaling magalit, at balisa. Nagsimula ang muling pagsilang ni Isabel nang tanggapin niyang kailangan niyang bitawan ang kanyang baluti ng pag-aalala at yakapin ang tinatawag kong Serenity Protocol. Unang hakbang, linawin kung ano ang may kapangyarihan ka at ano ang wala. Gumawa siya ng 2 malinaw na listahan, control list, ang kanyang pagkain, schedule ng pagtulog, sariling emosyonal na reaksyon, at kung paano niya pipiliing gugulin ang kanyang oras. Acceptance list, ang mga desisyon ng kanyang mga anak, ang takbo ng ekonomiya ng mundo, politika, ang panahon, at ang hindi maiiwasang kamatayan. Natutunan niyang ang pagsubok na kontrolin ang hindi makontrol, ang mismong formula ng sariling pagkasira. Hindi mo kontrolado kung uulan, pero kontrolado mo kung magdadala ka ng payong. Ang simpleng pagkakaibang ito ay nagpalaya kay Isabel mula sa 80% ng kanyang mga alalahanin. Ikalawang hakbang, baguhin ang pananaw sa pamana o legacy. Sa halip na pahirapan ng sarili sa tanong na, paano kung may masamang mangyari? Sinimulan niyang itanong, paano ko gustong maalala ako ng aking mga apo? Gusto ba niyang maalala bilang isang masayahin at payapang lola o bilang isang lola na laging tensyonado at takot? Ang pagbabagong ito ay naglipat sa kanya mula sa isip na pinamumunuan ng takot tungo sa isip na nakatuon sa layunin. Napagtanto niyang bawat araw na ginugol sa pag-aalala ay araw na ninanakaw mula sa kanyang mga apo. Araw na maaari sana niyang ginamit sa pagtawa,
paglalaro at paglikha ng masasayang alaala, ngunit nasasayang sa walang saysay na pagkabalisa. Nagalit siya sa sarili niya sa isang malusog na paraan. Tama na, sabi niya. Hindi ko nasasayangin ang kahit isang araw. Ikatlong hakbang, pisikal na paglalabas ng stress. Napagtanto ni Isabel na hindi niya kayang pag-isipan lang palabas ang stress. Kailangan niya itong ilabas mula sa kanyang katawan. Ang stress ay hindi lamang mental, ito ay somatic. Naiipon ito sa mga kalamnan, sa mga tissue, sa mga selula. Kailangan mo itong igalaw palabas. Nagsimula si Isabel sa banayad na yoga na angkop para sa mga nakatatanda. Sumali siya sa isang meditation class para sa mga baguhan. Nagsimula siyang mag-therapeutic gardening. Ibinabaon ng kanyang mga kamay sa lupa, nararamdaman ang koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang mga alalahanin. Natutunan niyang huminga ng malalim para malinlang ang nervous system na para bang sinasabi, ayos lang ang lahat, walang tigre na humahabol sa atin, ligtas tayo. At narito ang pinakamakapangyarihang teknik na ginamit niya, ang worry window. Tuwing gabi, naglalaan si Isabel ng eksaktong 15 minuto para isulat sa papel ang lahat ng kanyang mga alalahanin, lahat ng bumabagabag sa kanyang isip. Pagkatapos, inilalagay niya ang papel sa isang drawer at sinasabi ng malakas, "Inilagay ko na ang mga alalahanin ko sa drawer. Mananatili sila ron hanggang bukas." Ang pisikal na aksyong ito ng paglalagay ng mga alalahanin sa isang lugar at pagsasara nito ay napakalayang pakiramdam, para itong pagtatapon ng mental na basura bago matulog. Pagkatapos ng 6 na buwan, ang resulta ay isang pambihirang patunay sa medisina. Bumalik sa ligtas na antas ang cortisol ni Isabel. Kapansin-pansing bumaba ang kanyang blood pressure nang hindi dinadagdagan ng gamot. Naging payapa at malalim muli ang kanyang tulog. Humanga ang mga doktor, pero higit sa lahat, natutunan ni Isabel na mamuhay sa gitna ng kawalang katiyakan ng buhay nang hindi hinahayaang lamunin siya nito. Mula sa paglalaan ng oras sa pag-aalala, lumipat siya sa paglalaan ng oras sa tunay na pamumuhay. Mula sa pag-i-imagine ng mga sakuna, nagsimula siyang lumikha ng mga alaala. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Ang mga masasamang bagay na labis niyang kinatatakutan, may ilan talagang nangyari. Lumala ang kalagayan ng kanyang ina, nawalan ng trabaho ang isa sa kanyang mga anak.